Ayun. Susunod ka si mama, ha? Susunod ka si mama. Next time ka na. Next time ka na kaya. Makakasama ka rin. Huwag makulit. Nancy, tara na! Hello po mga kababayan, aalis kami ngayon at gusto sumama ni Tokyo kaya nagliligalig siya. Pero ang isasama lang muna namin ay itong maliliit. Bibisitahin lang namin ang bahay ng isa kong anak at ito nga at gayak na si Bokjo. Ayan, isinilid na namin sa bag kasi magmumotor lang kami. At para maginhawang dalahin ay isinilid namin siya sa bag. Ang pupuntahan nga pala namin ay bahay sa isang subdivision dito sa Lucena. Ayan at nakikita nyo yung Mount Banahaw. Yung bundok na nakikita nyo ay Mount Banahaw. Napakaganda pong tanawin. Isa sa mga beautiful spot dito sa lalawigan ng Quezon. Ayan at nandito na tayo sa loob ng subdivision. Napakatahimik ng pamumuhay dito sa loob ng subdivision at napaka-safe. Kasi pagpasok mo pa lang sa may gate ay meron ng gwardiya at medyo mahigpit ang gwardiya kaya safe yung mga homeowners dito. Kasi pagpasok pa lang, pag hindi ka homeowners, hihingan ka ng ID at itatanong sa'yo kung saan ka pupunta at itatanong sa'yo kung kaano-ano mo yung may-ari ng bahay na pupuntahan mo. Kaya naman, safe na safe talaga yung mga nakatira dito sa loob ng subdivision kasi bantay sarado talaga ng gwardiya doon pa lang sa gate. Ayan at malapit na tayo sa aming bahay. Bahay nga pala yun ng anak ko, hindi naman talaga sa akin. Pero syempre, dahil single pa naman yung anak ko, ay di parang bahay ko na rin. Ayan. At napakaganda ng napili naming bahay dahil malapit sa mga amenities, malapit sa opisina ng clubhouse, mayroong palaruan para yung mga bata ay mag-i-enjoy. Malapit din kami sa basketball court, kaya kung gustong mag-basketball o maglaro ng volleyball or badminton ay napakaganda dahil mayroong space na pwedeng paglaruan. Meron ding swimming pool at anytime ay pwede kang mag-swimming kapag gusto mo at ikaw ay naiinitan. Ayan, at nandito na kami sa aming bahay. At pagdating ko nga, ay nakita ko itong mga pusang ito na nakatambay sa aming kalapit. Ayan, kalapit ng bahay namin. Mga puspin o yung pusang Pinoy. Ayan, at nakakatuwa at dahil napakaaamo. Ayan, nahihipo ko nga, hindi katulad ng ibang mga pusang gala o yung pusang nasa lansangan na wild. Pero sila, ayan, at nahihipo ko. Nakakatuwa ang tataba. Nakaligaw lang sila dyan, pero napakalinis, tingnan mo. Alam nyo nga pala, swerte daw ang nag-aalaga ng pusa. Kaya ako mahilig ako sa pusa eh. At meron akong 6 na alagang pusa. Meron akong 6 na puspin at isang Persian cat. At natuwa talaga ako sa pusang ito kasi kahit lumalayo na ako, ayan o, nagpapa-impress pa rin. Gumulong-gulong siya, kaya naman bumalik ulit ako sa kanya at hinipo-hipo ko siya, ni-rub belly ko siya. Kasi nakakatuwa. Nung nakita niyang aalis na ako, parang ayaw pa niya akong paalisin, kaya nagtitrick siya. Ayan, ito nga pala yung aming bahay. Wala pang nakatira. Ayan, bare type na bahay. Hindi pa ayos na ayos kasi wala pang kesame, wala pang tiles. Pero kung gusto ng lipatan, pwede na yang lipatan. Ganyan lang yung side. At isinama ko nga pala yung aking dalawang makukulit na alaga. Ayan, si Bukjo at saka si Anshi. Ayan, kasi kapag nakita nilang tumatakbo na yung motor or pinaandar mo yung motor, talagang sasakay na sila. Kaya para hindi magingay, isinasama na lang namin. Ayan, at nakakatuwa dito sa lugar na ito. Napakalamig, napakalakas ng hangin kasi itong lugar na ito ay medyo mataas. Kumbaga ay parang medyo pabundok at malayong bumaha. Kaya nagustuhan din namin itong lugar na ito kasi kung magkakaroon ng malakas na ulan, ay safe na safe sa baha. Ayan, at nag-i-enjoy ang aking mga alaga. Yan, pauli-uli sila dyan. Kaya nga pala basa yung semento kasi nagpunas ako, naglampaso ako kasi napakaalikabok. Ito nga pala yung mga kapitbahay namin, oh. At mababait
yung mga kapitbahay namin dito. Kahit bago lang kami at hindi pa kami diyan tumitira ay napaka-friendly. Ayan, at ito nga palang nakuha naming bahay dito sa subdivision ay may bakante pang lote. So, kung gagawa kami ng extension ay pwede pa. Pwede pang palakihan. Or kung pwedeng gawing garahe o kung ano ang pwedeng ipagawa ay pwede. Basta magpapaalam lang doon sa opisina kung anong ipapagawa. Ay since mahilig ako magtatanim-tanim ay baka tataniman ko na lang muna ito ng mga bulaklak or kung anong gulay ang pwedeng itanim. Kasi mahilig ako magtanim at gusto ko talaga yung may bakanting lote sa aming tinitirhan. Dito kasi sa aming inuupahan ay wala akong mapagtaniman at mahilig ako sa bulaklak kaya parang namimiss ko yung pagtatanim ng bulaklak. At doon nga pala ako nagsimulang mag-vlog sa pagtatanim ko ng mga halaman nung pandemic, 'di ba? Hindi tayo makalabas. Yun ang naging libangan ko, yung pagtatanim ng mga bulaklak. Ayan yung mga ganito, nagpaparami ako ng ganyan, mga halaman na ganyan. Tapos binebenta ko. O di nagkakapera ako, nagkakaroon ako ng source of income kahit pandemic noon. Kaya nalilibang na ako, nagkakapera pa. Napakahilig ko talagang sa mga halaman, sa mga bulaklak o kahit gulay, yung mga pananim na pwedeng pagkakitaan. Ayan, yung mga ganitong klase ng halaman, napakabenta niya nung panahon ng pandemic. Kaya nakatulong din yan sa akin para kami ay makasurvive. Kasi pag ginalingan mo lang naman kung paano patubuin yung bulaklak tapos matataba yung mga bulaklak, maraming bibili. Kasi nung pandemic, ang napagkalibangan ng mga tao ay paghahalaman kasi nga bawal lumabas at saka yung mga tao na na-terminate sa trabaho, nasa bahay lang, ang napagbalingan ay ang paghahalaman. Kaya habang wala pa kaming budget na pagpagawa ng extension dito sa aming bahay ay tataniman ko muna ng mga halaman. Mabulaklak man yan o gulay, at least ay malilibang na ako, mapapakinabangan pa. Kasi kung mga gulay-gulay na madaling putihin o madaling i-harvest ay hindi na kami bibili ng aming mga gulay-gulay na pwedeng ulamin sa araw-araw katulad ng talbos ng kamote, kangkong, yan. Madali lang naman yung tumubo. Ay, napakaganda nitong ano na ito, bulaklak na ito. Halaman, hindi naman pala ito bulaklak halaman. Yan, bird's nest. O tawag ng iba dyan, pakpaklawin ata yan. Napakaganda at mahal yung ganyang halaman. Kaya kung kayo ay magaling mag-alaga ng halaman, mag-alaga kayo ng ganyan, magtanim kayo ng ganyan at mahal yan na ibebenta. Sa mga gubat ata ito nakukuha pero may mga nagbebenta talaga niyan na yung mga katutubo, may nagbebenta ng ganyan. Ganito nga palang itsura niyan kapag maliit pa dyan sa nasa paso na yan. Pero yung mga katutubo na nagbebenta niyan, ang gagaling nila kumuha ng mga halaman sa gubat. Tapos ibinebenta nila kapag sila'y bumababa ng bundok at pumupunta ng bayan. Ibinebenta nila yon para mayroon silang pambili ng kanilang pagkain. Marami akong koleksyon ng halaman dati nung pandemic kasi nga yung mga nagbebenta ng halaman, dahil maraming ng mga naging plantita noong panahong yon, at yun ang naging libangan ng mga tao noon dahil hindi nga makalabas. At isa na ako ron. Ang ginagawa ko, na bumibili ako ng mga halaman, pinaparami ko, tapos binebenta ko din yung iba. At hanggang sa naging content ko na nga yun dahil binablog ko na rin nga yung mga ginagawa ko noon na pagtatanim ng aking mga halaman. Pero ngayon, ilan-ilan na lang ang aking mga halaman kasi nga dito sa aming nalipatan ay walang space para magtanim. So, ang bala ko nga kapag kami napalipat doon sa subdivision, ay yung bakanting lote ay tataniman ko muna ng mga bulaklak at gulay para naman ay mapakinabangan namin habang wala pa kaming budget na pampagawa ng extension. Ayun lang, masarap talaga mamuhay dito sa probinsya lalo pag mayroon kang pagtataniman kasi makakalibre ka na sa gulay. Ayun lang mga kababayan, thank you for watching. Thank you all for watching this here video.
radio.